Hello guys, welcome to Water Sign Philippines. So this is for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. This is love reading for Water Sign. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel natin, pahit na lang na subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko yung subscription ninyo. And kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading, pero hindi po sa akin ha. Yung friend ko ang open, kaya siya yung binabanggit ko dito. But anyway, kung mag-open man ako, doon ko yun i-announce sa aking TikTok. So feel free to follow me there. And also doon sa akin TikTok shop, meron kang ma-avail doon na isang product which is naka-promo yan ngayon actually. It's 299 pesos and ito ay may kasama ng astrological reading kung gusto mong malaman kung compatible kayo ng person mo. Okay? Pag astrological reading, ang gagawin ko is i-read ko pareho yung charts ninyo. Kasi alam mo, pag pinanganak tayo dito sa mundo, depende sa pinaka-oras ng pagkaanak natin, yung placement ng planeta. Okay? So, yun yung babasahin ko. Yung placement ng planets mo, and yung placement ng planets ng person na kakonect mo, and we will see kung ano yung mga possible na maging problem sa connection ninyo, kung match ba kayo, kung compatible ba kayo, etc. So if you are interested, okay, feel free to check it out. Nakakaamoy ako ng something like, ang tawag dito? Bayabas. Yeah, this could be a reading. I don't know if you're eating bayabas right now or that's your favorite fruit. Kung hindi man, meron din ako isang naamoy which is parang usok siya ng usok na parang dahon. So I don't know, this could be a reading. Anyway, Two of Swords. Kinukuha ko na guys yung yung cards ninyo and ano yung situation sa inyong dalawa para tuloy-tuloy tayo. Okay. Situation sa inyong dalawa. There's this. Sorry, baliktad. Soulmate. Wow. So beautiful. Okay, situation sa inyong dalawa. Judgment is here. Some kind of awakening. Or both of you are awakened dito sa connection na ito. Could be dealing with a soulmate or sabihin na rin natin twin flame kasi ang lakas ng soulmate connection or ang lakas ng spiritual connection sa inyong dalawa. The Eight of Cups, this is you thinking about your future and pwedeng pagdating sa love, you do love this person, alam mo yan. And yung iba sa inyo, if this is your soulmate, pwedeng hindi mo na tinatry mag-move on at all, parang hinahayaan mo na lang, sige lang. If it will happen in the future, it will happen in the future. Part of you is naghihintay with the Hanged Man. But, you know, maybe naghihintay ka sa offer or naghihintay ka sa person mo na siya yung magkusa, no? Dito sa connection na ito. Because you are showing here as the Emperor. This is you loving yourself. Loving, or sabihin na natin, kung ano man yung mga nasa harap mo ngayon, natututunan mong tanggapin, natututunan mong mahalin, natututunan mong i-organize ang sarili mo, ayusin ang sarili mo at yung mga bagay or sitwasyon sa buhay mo. And I am seeing, the Emperor is like being a father or mother figure. It doesn't matter kung babae man or lalaki. It is someone na mahalaga yung mga tao or sitwasyon na meron ka ngayon. Pero, of course, kung ano yung makakabuti para sa lahat, ito yung nakikita natin na ginagawa mo, you're focusing on that. And pagdating sa person na ito, you do have here the Empress. Actually, the Empress and the Emperor, these are partner cards. At isa pa yan sa nakakapagpatibay ng soulmate connection na ito.
kumbaga ng reading na ito ay para talaga sa mga soulmates. Kasi there's this partner card agad-agad, okay? The Emperor and the Empress. Tapos, nandito pa yung Two of Cups and the Lovers. Ayan, this is, wait lang. This is the Lovers and this is the Two of Cups. So, both of these are partner cards or masasabi natin pareho kayo, naka-align kayo ng gustong mangyari. And nakikita natin yung Two of Swords. This is something na may kinalaman sa person mo, pwedeng sa ngayon, nagde-decision siya or may mga pinaplana siya na pwedeng may kinalaman sa inyo. Okay, I can see a soulmate or twin flame connection and there's friendship there, there's romantic partner. So, I feel like may friendship din sa inyong dalawa ng person nito. And, yeah, I feel like you are not focusing on the stars right now. Stars is Aquarius energy and or the moon, Pisces energy. So, you could be dealing with those signs or kung hindi man, I see that as yung moon is, I see that as your soulmate and your stars is yung pwedeng minsan na hiniling mo or hinangad mo sa connection na ito. Okay? Hindi ko nakikitang doon ka nakafocus but rather, you are focusing sa sarili mong journey sa buhay na ito. And you do have here the Hanged Man. I'm seeing that you are still waiting pero sabi ko nga, you are waiting patiently, you are waiting na in a way, nagiging masaya ka rin habang ikaw ay naghihintay because you keep on improving yourself, improving your situation, and you do have your threatened, so, anxiety and children. And you do have your anxiety, ayan, scared, panic, and children, threatened is here. I feel like sa inyo, with the threatened, there's someone here wearing a false self mask in the relationship. So, merong may hindi nagiging honest sa connection na ito. But sabi ko nga, if this is your person na hindi siya nagiging honest, this is you, na parang, okay lang. Parang gano'n, hindi naman siya ang focus ko. I'm focusing on my own development, my own purpose, diba? And you do have the Empress, so, yung person na ito, natututunan niyang mahalin ang kanyang sarili, and with the Lovers, I feel like, yeah, para, maybe for the future, para mapansin mo, etc. Anyway, let's focus on your emotions. Spirit guides, angel guides, emotions ninyong dalawa na person. Spirit guides, angel guides, emotion ninyong dalawa na person mo. Emotions ninyong dalawa na person. Spirit guides, angel guides, emotion ninyong dalawa na person mo. Seven of Pentacles, the Two of Wands, and the High Priestess, Three of Pentacles, emotion ng person na ito towards you. Eight of Pentacles, okay. Knight of Pentacles, the Ace of Pentacles, and emotions ninyo sa isa't isa, mutual energy. You do have your love affair, and you do have your grip. Some of you, if there are third person or third people na involved sa connection na ito, maybe nakikita ninyo na pwedeng ito yung nagiging nagpapahirap. Let's say, as you can see here, there's a man holding this dumbbells, no? Ito yung nagpapahirap. Pero, in a way, nahihirapan man kayo sa connection na ito dahil of that third party, that third person. Pero, ito ay nagsisilbi as a lesson and mas pinatitibay kayo. Diba when you go to gym and then magda-dumbbell ka? The more na nag-i-stay ka sa gym or the more na continuous yung pag-i-stay mo dun sa gym, the more na nag-i-improve yung sarili mo. Now, in a way, natututo ka, in a way, gumagaling ka, gumaganda yung katawan mo, you are improving yourself.
no? So, dito, sa connection ninyo, maaaring may mga third parties na medyo naging matagal na yung yung matagal na sila magkarelasyon. So, medyo naging na marami nang natutunan, etc. Ang dami ng improvements, no? Doon sa whoever this person na naka-connect, na may ka-connect. Okay, this could be your other person. The Two of Wands, nakikita natin that you are trying to balance your emotions towards sa paniniwala mo dito sa person na to, na this is a spiritual connection, etc. Pwedeng alam mo na yun eh. Pwedeng nagising ka na doon. Pero nandito yung tinatry mong balansehin, yung paniniwala mo spiritually sa kung ano yung mga dapat mong ayusin in your physical world. Or ang mga dapat mong pagfokusan dito sa iyong physical world or sa iyong 3D. With the Three of Pentacles, I'm seeing that you are focusing on your finances. So, sabi ko nga, pwedeng wala ka munang pakialam dito sa person nito or whatever future ang meron sa inyo. Although naghihintay ka, with the Seven of Pentacles, maybe tinatry mo rin munang i-grow yung sarili mo and maybe yung finances mo. Okay? You are very spiritual person, pero hindi naman ibig sabihin na spiritual person ka is magpapakulong ka na lang sa spiritual na kalagayan mo. And you do have the Eight of Pentacles. This is your person. So, itong person na ito, nakakita tayo dito ng person who is working so hard. And pwedeng may mga iniisip kasi siya na gagawain in the near future na may kinalaman sa new beginnings niya pagdating sa finances. So, pwedeng itong person na ito is working so hard sa kanyang sarili. Tinatry niyang I'm seeing a person who is being overworked right now. The way I see this, dito sa emotions ninyo, hindi kayo nakafocus. Pareho kayo. Which is okay lang dahil it is very balanced pagdating sa bagay na ito. Kasi let's say, sabihin na natin mahal nyo ang isa't isa, pero hindi naman tayo pwedeng mabuhay na lang sa pagmamahal muna. Diba? At kung may spiritual connection sa inyo, alangan naman puro yun na lang. You are both focusing on material things, material worlds, and especially finances, and yun nga, may mga kinalaman sa mga plano na ito. What will happen in the future for the both of you? For water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. The King of Cups, yeah. Knight of Wands, the Tower. Clarify the Tower, please. What's with the Tower? Tower is clarified by the Wheel of Fortune and the Eight of Wands. Future for water sign, please. So, kung tayo mga cards, you do have the Queen of Swords and the Knight of Swords and the Nine of Cups. Another card for your person. One more card. You do have here the King of Swords. Okay? So, mutual energy sa inyong dalawa. With regards sa future ninyong dalawa. Spirit guides, angel guides. May nakikita ako parang nagpapalit ng ng brightness ng screen. This could be a reading. Maybe while I'm reading, no? Or while you're watching, medyo binabaan mo yung brightness or tinaasan mo yung brightness. Anyway, may nakita lang akong ganun. This could be a reading. Commitment. Okay. I do like this energy actually. Kasi kung ano man yung mga lesson sa buhay ninyo, nakikita natin in the future, matututunan nyo yun eh. And something is about to end in the future na pwedeng with the Wheel of Fortune, malaking pagbabago with regards sa connection or communication mo with this person. You do have the Eight of Wands. And nakakita tayo dito ng magandang komunikasyon sa inyo ng person na ito in the near future. Whatever is going to there's this done, it's completion, lesson learned, kung ano man yung mga matatapos dito. We do have here retaliation, so this has something to do with the punish, something to do with the karmic, something to do with kung ano man yung sitwasyon na parang hindi nagiging okay or needs to dispose, needs to end. Ayan, Karash is here. May mga bagay na parang kailangan ng matapos or kailangan ng itapon, maybe sa situation ninyo. Sa situation mo, actually, hindi ko alam kung kaninong side. This could be your side or sa person mo. But definitely, there's this pagka-cut off with regards to, divorce and final is here. So, if there's other people in your connection, possible ang separation.
possible na tanggalin kung sino man itong nagiging sagabal dito sa connection nito. Especially with the 9 of Cups, these are other options. Ayan, yung pagtatanggal sa other options na ito to have this long-term relationship or commitment between the two of you. And actually, this is too good to be true or to hear. So, sa ngayon, actually, ang ma-advise ko sa'yo is, you know, okay yung reading, but just manifest it, but don't expect, no? Tama yung ginagawa mo. You need to focus on yourself. Okay, kung dadating ito sa inyo in the future, dadating ito sa inyo in the future. But definitely, for what I can see here, dadating siya. Pero hindi mo kailangan mag-expect. Okay? Just continue on loving on yourself. Okay? This person loves you with the realization. And actually, sabi ko nga, kung ano man yung separation na nangyari sa inyo or pagkakalayo, no? It is for both of you to realize kung anong meron sa connection nito at kung ano yung mga dapat ninyong tanggapin, kung ano yung mga dapat ninyong matutunan. Kumbaga healthy yung separation na yun for the both of you para sa mga sarili-sarili ninyong mga lesson sa buhay. Okay? And I can see a possible reconciliation, reunion sa inyo in the future. You know, so this is a very beautiful connection or especially may mga yung mga sumunod na cards magaganda pa rin, no? You do have your will, hamster wheel. This is malaking pagbabago, there's settlement, so there's agreement or you know, something na pag-uusap sa inyo that there's something na kailangan pagkasunduan, and it has something to do with coming together. Ayan, reconciliation, spiritual union, soul contract. So napakaganda. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.